Hi guys! Welcome back to my channel, and today is Wednesday and day off ko ngayon. So, medyo late ako nagising kasi mga almost 3 AM na ako natulog kanina, and nagluto muna ako ng breakfast ng Junakis ko at ng asawa ko para pagising ng anak ko, meron na siyang iinitin na lang na breakfast. And ngayon, magto-12 PM na ako bumangon. And sobrang lakas ng ulan, dapat lalabas ako kasi mag-grocery ako. Day off ko ngayon, and kaya lang sobrang lakas ng ulan. So mamaya titignan ko kung titila yung ulan, mag-grocery ako. Pero kung hindi, meron pa naman kaming food sa freezer. Siguro abutin pa yun hanggang Friday. So ayun, titignan ko kung sa Friday na ako mag-grocery. Pero pag sa Friday talaga, hindi na pwede na hindi ako lalabas kahit umuulan kasi wala kaming kakainin. So ayan, magluto lang ako ng breakfast ko and coffee. Dahil 12 na, so pwede na din akong kumain. And magtitimpla lang din ako ng coffee. So ito pala yung breakfast ko ngayon. Lalagyan ko lang ng, meron pang natira na beef giniling na ginawa kong parang shawarma. So ayan. Tapos lalagyan ko lang ng kamatis and then lettuce. Tapos meron pang natirang pipino, ilalagay ko na din. Yan, hindi ako mag-rice. So ito lang yung kakainin ko ngayon. Isa lang yung gagawin ko. So dahil malakas ang ulan, so feeling ko mag-work na lang ako. Gagawin ko na lang ibang work ko para sa mga susunod na araw, konti na lang yung gagawin. So minsan ganun yung ginagawa ko. Pag dinot ko tapos nandito lang naman ako sa bahay at wala naman akong gagawin. So why not mag-work na lang para magawa naman tayo. Kasi wala din naman akong gagawin, hindi ako makalabas kasi sobrang lakas ng ulan. Tatanggalin ko lang pala yung buto dun sa kamatis. Meron pa ako natirang pipino dito nung last time. So feeling hindi pa naman ko sira. So pwede pa. Wala na rin pala kaming egg, kaya gusto ko din lumabas. Pwedeng mawala ng egg kasi minsan yun lang yung kinakain ko pag breakfast. Sa umaga pala, umiinom lang ako ng maligamgam na tubig bago ako mag-coffee. Tapos pag maaga akong gumigising, like mga 7, ganun lang yung ginagawa ko. Inom lang ako tubig, tapos coffee. And then, yun na, mga 12 na ako or 1 PM na ako kakain. Sobrang laking tulong yan guys na makabawas ng timbang ko. Kasi dati, 65 kilograms ako. And ngayon is 55 na lang. So, di ba, ang laking tulong. Nag-start pala ako mag-fasting guys, February 2026. And ngayon, August. So, February, March. Magsi 6 months na. And almost 10 kilos din yung nabawas sa akin. Medyo matagal, di ba? Kasi minsan napapa-cheat day ako. So, ayun guys, magtitimpla din ako ng coffee. Ito pala yung coffee ko na ginagamit. Black coffee lang ako every morning. And hindi ko na rin yan nilalagyan ng pagpatamis. Kasi pure lang na black coffee. Ito pala yung coffee na hindi nakakapag-trigger ng acid reflux ko. Kaya nag-stick na ako dito. Buti nga meron na silang ganito kasi dati yung malaki yung binibili namin at medyo mahal siya. So buti na lang meron ng ganito. Tsaka parang yung pag ganito yung ginagamit ko, mas na, alam mo yun, mas na, patawag dito, parang mas matipid siya kasi alam mo, isang stick lang every timpla. So mas nasusukat mo yung dami ng yung dami ng coffee na ilalagay mo. At kaysa dun sa isang buo na madamihan. Minsan, napaparami yung paglagay ko dun ng coffee kaya mabilis mo ipos. So, yung pag ganito, matipid na siya. Kaya buti na lang, meron na silang ganyan Nescafe. So, yun, maglalagay na ako ng palaman dito sa, sa pita. Isa lang yung ilalagay ko. And ito yung natirang beef. Yan. Tapos lalagyan ko ng gulay. Hindi ko na rin pala ito lalagyan ng sauce. Minsan kasi pag gumagawa ako nito dito sa bahay, nilalagyan ko siya ng mayo and garlic sauce. Pero ngayon, hindi na. Ako lang naman yung kakain. Pag yung kakain yung mag-ama ko, nilalagyan ko yun kasi ayaw nila ng plain lang. Ako kasi mas gusto ko plain lang, walang sauce. Kasi nga, nag-fasting ako, tsaka kahit pa paano, kinakain ko din yung calorie ko. So ngayon, pag kumakain ako, tinitingnan ko na din kung gaano kadami yung calories, ganun. Pero hindi ako yung tinitimbang talaga yung pagkain. So hindi, tansya-tansya lang. Kaya siguro din matagal mag-lose ng weight. Pero okay lang. Importante, nasa healthy side na tayo ng pagkain. Umiiwas na din ako sa mga matatamis. Minsan, nag-cheat day tayo ng donut. Nung nagpizza kami, isang pizza lang yung kinain ko. Ang sa akin naman, okay lang, kumakain pa rin ako ng mga gusto ko, pero in moderation lang. So hindi kagaya dati na pag kawain kami, pag magpipizza kami, as in talagang madami akong kumain. Pero ngayon, in moderation na tayo.
Ang hirap ano. Wow. So, kakain muna ako. Tsaka alam niyo ba guys, lately, nung nagbabawas ako ng matamis, pag kumakain ako ng matamis, parang hindi ko na siya masyadong gusto. Tsaka parang hindi na ako masyadong nag-crave. Simula nung nagbabawas ako ng matamis. Parang minsan umiinom ako ng Coke Zero pag kunyari gusto kong, alam mo yun, minsan kasi parang gusto ko ng matamis. Minom din akong soft drinks Coke Zero, pero ano lang, isang baso, ganun. Okay na ako dun. O diba, naglaglagan yung mga laman ng tita ko. Pero pala akong nabiling ano guys, papaya, ayan, kakulay pa ng damit ko. Ayan, ang laki. 126 pesos. Nabili ko to siya kahapon sa Talipapa. Oh! Ayan. So yun, buti na lang hinog na siya. Sabi ko kay ate kung pwedeng kainin na kahapon. Sabi niya, pwede naman na daw. Pero kung gusto ko pa na mas mahinog pa siya, so bukas na lang daw. Kinabukasan na lang. Kaya ngayon ko na lang siya kakainin. Ayan. Tanggalin ko lang yung buto. Tapos iaano ko siya. Lalagay ko muna siya sa baunan, tapos lalagay ko sa ref para lumabot. Tapos mamaya ako na siya kakainin. Ako lang pala yung kumakain nito dito sa amin, kaya bihira ako bumili. Yung asawa ko hindi siya kumakain ng papaya. Kahit yung papaya sa tinola. Kaya madalas pag nagtitinola ako, ang nilalagay ko sa yote. Yung anak ko, kumakain ka ba nito? Oh, hindi rin siya kumakain ng papaya. Kaya ang binibili ko, nung bumili ako ng apple para meron silang prutas. Kabalatan ko lang to. Nung nakaraan pa ako naghahanap sa SM, parang hindi ko bihira yung papaya doon nung nakaraan. Puro hilaw pa. Pangit kasi yung hilaw, tapos ako na yung magpapahinog, parang hindi siya masarap. Kaya gusto ko, bibiling ko hinog na siya para mas matamis. Dati sa amin sa probinsya, libre lang tong papaya. Pero hindi ganitong papaya, yung isang papaya, yung parang bilog. Yun yung madalas sa amin. Yung ganito hindi bihira to sa amin. Tikman ko nga kung matamis. Matamis naman siya, pero feeling ko mas masarap siya pag malamig. Dati ang ginagawa namin, pag yung medyo maniba lang pa yung papaya, nilalagyan namin ng suka na may sili at saka asin. Ang sarap. Dapat pala binalatan ko muna siya kanina bago ko himati. Medyo matigas pa siya banda dito, pero dito malambot na siya. Aray, muntik pang mabalatan pa yung kamay. Magpapamassage sana ako ngayon kasi kaya lang umuulan naman. Baka pag naulanan ako, after ng massage, mas lalong sumakit yung katawan ko. Kailan kaya to? Hindi naman ako ng kape after. Yung kalahati, hindi ko naman nahiwain. Lagyan ko lang siya. Ilagay ko lang sa plastic, tapos ilagay ko sa ref. So ayun guys, mag-i-edit muna ako ng vlog ko kahapon para ma-post ko siya later. And ayun, balikan ko kayo mamaya. Medyo tumila ng yung ulan, pero sana makalabas ako. And ayun lang. Yung anak ko, nagsasagot na siya ng module. So lately, nung nakaraan, diba, laging umuulan. Sabi niya sa akin, Mami, pwede ba akong cancel din yung pagsagot daw niya ng module. So sabi ko sa kanya, kaya nga tayo nag-homeschooling, diba? Kasi para maiwasan yung mga ganitong para kahit walang pasok, kahit mag-cancel ng class, makakapagsagot pa rin siya makakapag-aral pa rin siya, ganun. Pero syempre, hindi naman ako ganun kahimpit na nanay. So ang ginawa ko, sabi ko sa kanya nung Friday lang, sabi ko sa kanya, okay, sige, pwede kang mag-half day. O, diba? Half day. So, ayun. Minsan, hindi perfect yung namin. Hindi perfect yung kaming dalawa ng anak ko. Minsan alam mo yun, minsan napupuno din ako sa kanya kasi so ayun, nung Friday half day siya. Ngayon, syempre bagong week. So sabi ko, hindi pwede na magka-cancel ulit tayo ng pagsagot ng modules mo kasi kailangan matapos mo yan within the period of the class, parang every quarter. Pero pwede rin naman namin siyang ipasa. Pwedeng every quarter magbasa. Pwede rin naman after ng isang buong taon na. So ayun. So ayun lang. Ayun, nandiyan siya sa
andito siya sa table na hindi kita kasi nahiya kasi siyang magpakita sa mga vlog ko. Hindi kagaya dati guys na nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa freelancing. Siya talaga yung nagsasabi kasi parang mga 5 years old pa lang siya that time. Siya yung nagsasabi lagi sa akin, mami, magawa tayo ng vlog, ganun. And mga time naman na yun, ako yung medyo busy kasi syempre nag-i-start pa lang ako sa freelancing. So, nung mga time na yun, syempre mas uunahin ko yung paghahanap ng client, yung pagtatrabaho kasi para, alam mo, para may extra income kami. Pero ayun, wala, na-share ko lang. Diba, ang dami kong kwento. Pero ayun lang guys. See you ulit later. Itatry ko kung makakapag-grocery ako. And itatry ko din na mag-vlog sa labas. Saan hindi ako mahiya kasi ang tagal na nitong camera ko kailan pa ba tong camera na to? Regalo pala to sa akin ng asawa ko ng Mother's Day, parang mga 2021 ata mga di bang tagal na 2021, 2022 gano'n. So ayan, balikan ko kayo later guys, mag-edit muna ako ng video para naman hindi masayang yung day off ko, para may magawa tayo today. Bye! So ayun guys, kakatapos ko lang kumain and mag-ayos naman ako mag-check ako ng namin, ng sales. Kasi kailangan, kahit day off ko, kailangan i-double check ko yung tools na ginagamit namin. Kasi to make sure na na-delete yung na-delete yung to make sure na na-delete yung mga sold items namin dun sa other store. So, kaya kahit day off ko, kailangan kong mag-log in. Hindi naman kailangan na matagal. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. And okay lang naman sa akin kasi wala, sales namin yun. So, kailangan ma-double check ko. Kasi kung hindi, pag na-sold yung items dun sa, yung item na, pag na-sold siya ng twice, magkakaproblema kami. Kasi isa lang yung stock namin. So, kailangan talaga maging maayos talaga yung inventory kasi pag merong hindi na-delete dun na sold sa isang store, lagot na. May stress na yung client ko. Yun lang talaga yung nakakapagpa-stress sa kanya pag meron siyang items na hindi makita. Tapos mag-accept na din ako ng offers. Mag-send ng offers, mga yung regular task ko everyday. Yun yung ginagawa ko. Ginagawa ko siya everyday kahit day off ko. So, ayun, ganun yung pag-freelancer ka kasi you have to help your client to, alam mo yun, i-manage yung business. Kaya ako hindi lang yung task ko yung ginagawa ko pa din yung ibang admin task. Kaya medyo madami talaga, time consuming, pero that's yan yung reality ng life natin as a freelancer. And sa akin okay lang naman, sobrang blessed ko as a freelancer kasi I work from home, tapos alam mo yun, yung hindi ko na kailangan bumiyahe para kumita, hindi ko kailangan iwan yung anak ko ng yaya para kumita. So, kumikita ako kahit nandito lang ako sa bahay and sobrang blessed ako na doon. Kahit hindi ako kagaya ng ibang freelancer na kumikita ng 6 digits, that's okay. Ang importante, I have the freedom to do what I like. Like, ganito, nakakapag-video ako, nakakapag-content ako, and then kahit pa paano nakakapag-affiliate. Although yung sa affiliate side ko, hindi pa talaga ako ganun kumikita. Kumikita pa konti-konti, pero malayo pa siya sa katotohanan. Alam niyo yun, malayo pa siya para sa maging source of income talaga, main source of income. Pero sa akin, ang goal ko lang naman talaga is to have extra income outside my freelance job. Yung side hustle lang, ganun. Kasi inisip ko, kaysa magdagdag ako ng client, na additional part-time client, why not na lang ako, magkaroon ako ng side hustle na outside freelancing. Kasi dito sa freelancing, pag wala kang client, so kailangan mo namang maghanap ulit. And medyo nakakapagod yung ganong setup. Yung wala kang security every time na matatapos yung contract mo, maghahanap ka na naman ng client, apply ka ng apply. Sa first 2 years ko, sa freelancer, ganun ako. Meron akong 3 hanggang 4 na clients, and then pag matatapos na yung contract ko dun sa isa, mag-apply ulit ako, maghanap ulit ako ng iba pang client. Hanggang sa na-offeran ako ng long-term client, nitong client ko na to. Noong una nga, ayaw ko pa siyang i-grab kasi nga ayaw kong mag-full-time talaga. Gusto ko multiple clients pero part-time lang. Kasi doon, parang hawak ko yung oras ko. And nung nag-usap kami nitong client ko, yun, sinabi naman niya na I can work anytime pa din. And nung time na
na hinire niya ako dito, nung time na hinire niya ako for part-time position, alam niya na meron akong ibang client. So, hindi naman niya sinabi na tanggalin ko agad yung ibang client ko. Ang ginawa ko, nung hinire na niya ako ng full-time position, pag natatapos yung contract ko, hindi na ako nagre-renew, or sinasabi ko din sa client ko na I have my full-time client na, so I can't handle part-time anymore, ganun. So, ganun yung ginawa ko. Kaya paunti-unti kong tinatanggal yung mga part-time client ko dati nung nag-full-time na ako dito sa client ko. And awa ng Diyos, mag-6 years na kami nitong client ko na to. And for the past 6 years ko sa freelancing, for the past 6 years ko sa kanya, kahit pa paano, alam mo yun, masasabi ko naman na worth it yung pagstay ko sa kanya ng ganun, na nilet go ko yung ibang client ko para sa kanya. Although hindi ako, yun na, kagaya ng sabi ko, hindi ako kumikita sa kanya ng 6 digits, pero I could say na okay na siya, okay na for me ha, para masustain yung bills, yung, alam mo yun, kahit pa paano, nakakaipon ako kahit konti. Ayun. At kahit pa paano naman, tumataas din yung salary ko sa kanya every now and then. Kasi, minsan may times na tumataas, minsan bumababa. Kasi nakadepende sa sales namin. Pero hindi naman siya bumaba ng katulad ng dati, nung parang first 2-3 years ko sa kanya.